wealth upang linlangin ang mga bawat bansa na siyang kumukontrol naman sa mga ekonomiya ng bawat bansa upang manatili sa pamamagitan ng utang at manatili ang mga bansa, lalo na ang bansang Pilipinas, sa kahirapan. Ang tanong natin, paano nga ba nagtagpo si Ferdinand Marcos at si Father Jose Antonio Diaz? Bago pa man maging Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Marcos, ay sikat na itong abogado sa buong mundo dahil naging top notcher ito sa bar exam. Bukod pa dito, ay naipanalo niya ang nalundasan case noong 1939 sa edad na 22 na kung saan naipagtanggol niya ang kanyang sarili bilang abogado. At dahil sa kasikatan niya, kaya siya kinuha ni Jose Rizal bilang abogado para matulungan at masit up nila ang mga kayamanang ito na tinawag nilang Wealth for Humanity o kilala ngayon sa tawag na Marcos Gold. At dahil sa kayamanang ito ay naitatag ang World Bank. Inihayag ang mga kayamanang ito matapos ang World War II kasama na ang 400,000 metric tons ng mga ginto sa Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang sikreto na 217,000 metric tons sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Naka-time deposit ito sa loob ng 50 years simula 1950s to 2000 na may ekstrang 5 taon para mapawalang bisa lahat ng mga karapatan sa nagmamay-ari ng mga kayamanan na ito. At ang pinakaimportanteng tao na kasamang pumirma sa kasunduan bilang trust depositor ay si Jose Antonio Diaz, 91 years old, at si Ferdinand Marcos, 35 years old bilang legal counsel ng mga tuni-tuniladang ginto. Ang mga kayamanang ito ay hindi pa rin mapakinabangan hanggang ngayon dahil kinokontrol ito ng mga elitista na umahawak at kumukontrol sa Federal Reserve ng Amerika, Bank of England, World Bank, International Monetary Fund at European Central Bank at sa mismong Central of all Central Banks sa buong mundo na matatagpuan sa Switzerland. Nung umupo si Ferdinand Marcos bilang Pangulo ng ating bansa na naging legal counsel ni Jose Antonio Diaz sa mga kayamanang ito, ay nasaksihan niya ng pirmahan ni Jose Antonio Diaz ang pagdilipat ng kanyang kayamanan sa kanyang napiling tagapagmana na si Dr. Floro Garcia na ginamit ni Pangulong Ferdinand Marcos bilang codename para mailihis ang mga mata ng mapagsamantalang elitista. Tama ang narinig mo. Si Ferdinand Marcos at Dr. Floro Garcia ay iisa. Kung mapapansin mo ay gumamit si Pangulong Ferdinand Marcos at Jose Rizal ng iba't ibang codename sa bawat transaksyon nila para hindi sila mahalata ng mga mapagsamantala. Kaya bago pa umupo si Ferdinand Marcos sa pagkapangulo, ay nasa kanya na ang mga pamanang ginto na para sa buong mundo. At yung sinasabi nila na ninakaw niya ito sa taong bayan, ay wala po itong katotohanan. Tandaan mo yan. Taong 1974 ay namatay si Dr. Jose Rizal sa edad na 113. Dahil dito ay naging takapagmana si Ferdinand Marcos sa mga kayamanan na ito sa pangalan na Dr. Floro Garcia. Bago niya makuha ang mga pamanang ito, ay kinakailangan ni Ferdinand Marcos na maghintay ng 50 years maturity kasama ng ekstrang 5 taon. At matatapos nga ito sa taong 1950 to 2005 na tuluyan ng mawawalan ng karapatan ang nagmamay-ari sa mga kayamanan na ito. Dahil sa talino at dugong maharlika na bumabalot sa katawan ni Ferdinand Marcos, ay pinili niya pa rin ang mga mamamayang Pilipino bilang signatory na tagapagmana sa kanyang kayamanan na nakalagay na sa kanyang last will and testament. Isa ito sa mga dahilan kung bakit patuloy na lumalaban ang pamilya Marcos sa ating bansa. Dahil ito lang ang paraan para mabuksan ang mga kayamanang ito na patuloy pa rin hinaharang ng mga oligarko. But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees, to implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Nagmakaawa na ang ginang sa mga senators noon para ma-implement ang last will and testament ni Ferdinand Marcos para makatulong sa mga Pilipino at sa ekonomiya ng ating bansa. Ngunit hindi ito pinagbigyan ng mga dilawan. Kaya ang mga elitista sa ating bansa na kung maalala nyo ay na-impeach si dating Pangulong Erap dahil muntikan na niyang pirmahan ang last will and testament ni Marcos. Kaya ginawa nila ulit ang people power na tinawag nilang EDSA 2 Revolution